Okay guys, ang maganda at pagpalang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome muli sa aming YouTube channel, ang Farm TV Realty Lopez. Sa ngayon, mayroon po akong bagong nilulukid na isang property dito sa bayan ng Lopez. At ang sukat po ng property ito mga kaibigan ay may, nasa 1.6 hectares lamang po ito. At ang layo po nito mula doon sa Cemented Barangay Road, medyo ito po ay sabihin na nating third lot po ang property na aming nilolocate sa kasalukuyan. Medyo may right of way po ito. So yung po property na ito po ako ngayon sa mismong kinatatayuan ko. Ito yung dito po nag-uumpisa yung property. So dito sa harap natin ito. Ayan, ito po isa pa mismo yung lugar na yan. Yan po yung pinaka-boundary doon sa lugar na yun. Kasama po itong maisang ito sa 1.6 hectares na ating nilulocate sa kasalukuyan. Ito po ay may mga tanim at na mga mais. Ayun, sa lugar na yan na makikita naman po natin. Then ang niyog po nito na tanim base dito sa may-ari nito na kasama natin ay nasa ilan po ma'am yung tanim nitong niyog? Ilan na lang ho yung niyog nito? Nasa may 70 raw yan. Nasa 70 kapuno pa daw po yung tanim na niyog nito at yun ay nakatanim dyan sa lugar na yan. Medyo dito sa lugar na ito slope po ang tayo ng lupa. Ano po. Ngayon para makita natin ang kabuuan nito, tayo po ay o kami ay pupunta doon sa lugar na yan para sa kaalaman po ninyo. Dali sila. Nakitanim na nga sila. Hindi mo na kung lako. Yan, kapag pinisil mo yung dulo niya at malambot na yun ang may ano dyan. Ayan o. Yan o, may mga laman na yung klaseng yan. Okay, pupunta po kami doon sa may parting taas nitong property para matanaw natin yung kabuuan nito. Napakarami ng tanim nitong mga San Fernando. Ayan o. Dito sa tayong ito medyo hindi nila naabot na linisan yung lugar pong iyan o. So hanggang doon po nakikita natin yung mga tanim na niyog na ito po yung sinasabi nung kasama natin may-ari nito. Ano po, medyo hindi naman natin masasabing hili ito at makakaakyat pa naman tayo dito nang nakatayo, hindi pa nagapang. Yan, maraming mamunga itong mga niyog hanggang doon sa lugar na yun, yung taas na yun. Then kumudrado papunta dyan sa lugar na yan, bumaba dito sa pinanggalingan natin ito. Then kumudrado po yan hanggang doon sa lugar na yun. At may muhon daw po yan doon hanggang doon sa lugar na yan. Mamaya pupunta po tayo sa gawing yun para makita po natin yung part ng lupa doon sa lugar na yan. Ano po. Okay, napakarami po nito mga tanim na San Fernando. Talagang produktibo rin ito, lugar na ito ng mga halaman, pero doon sa mga niyog naman medyo kakunti na kasi sa isang hektarya ay ang naitatanim po doon ay nasa 250. So ito ay 100 ano pala ito, yung 1.6 hectares. So ibig sabihin dapat mga 300 mahigit itong tanim nitong niyog. Okay, matataba yung mga tanim na mais dito sa lugar na yan. Doon sa lugar na yun, yung mga pwede ng putihin din dito ay yung kasunod nito nung pwedeng putihin na. Ito medyo mga ilang pa ito, mga ilang linggo pa bago putihin at pagkatapos nito yung bagong tanim doon na nakita natin yung dinaanan po natin doon.
So ibig sabihin, sunod-sunod merong natatapos sa pudihin yung unang tanim, may kasunod po bago tayo mapuputi. Ito pare, mga kuha na rin, ano? Mga sibuyas. May mga tanim pa rin po dito mga sibuyas. Oh. Okay, dyan sa lugar na yan, naririto tayo sa kabilang bahagi nitong property na ating nilolocate sa ngayon. Ano? Dyan sa lugar na yan, may part ng kawayan na yan po ay sapayan. Then nakikita naman natin yung hawan, ano po, ayan. Diretso yan hanggang doon sa lugar na yan. Yung makikita po natin mga puno na yun ng kahoy, hanggang doon po yung pinakang lenderos niya na sabi po nung ating kasama yung may-ari. Din umakyat po yan papunta doon sa lugar na yan. Ayun, makikita natin yung mga nyug na itinuro ko kanina, yan po ay kasama dito sa property ito na nasa 70 kapuno daw po yan. So siguro hindi na nila naabot na linisan ito. Kabilang ito kaya medyo napakasukal, hindi na po tayo makakapunta riyan. Kaya ginagawa po natin mga kaibigan, yan po ay tinatanaw na lang natin. At naituturo po natin yan, base na rin po dito sa kasama natin yung may-ari mismo nitong property ito na 1.6 hectares. Sa mga susunod na tag-init marahil, pag nalinisan ito, ganito rin po ang magiging sitwasyon ito. So maganda, ano po, kita naman natin, may mga tanim na ito. Sa ngayon wala po ako nakikita ditong mga fruit bearing. Ito lang po yung nakikita natin dito mga kanyang mga nyug na yan na pailan-ilan. Mataba ang lupa dito sa lugar na ito. Kasi pagkatapos ng hawanin, ito hindi naman kumbaga sa ano, hindi gamit itong lupa, kaya mataba yung panang lupa dito. So kung di ako nagkakamali, nasa kalahating hektarya lamang po itong mga tanim na ito dito. Ayan, natanimang ito. Diyan po sa ibaba nitong property na makikita po natin, yan po ay sapa yan. Yan yung buhay na sapa. Yun ang dinaanan po natin kanina. Bye-bye po yan. No? Kaya yung property ito ay na papagitanan nitong sapa. Yan po ang pinakang pagitan nila. Mula dito sa kantong ito, hanggang doon sa kantong iyon ng mga kasamahan nating iyon. Then pagdating doon, dumiretso umakyat hanggang doon sa may mga nakikita nating niyog. At bumaybay doon sa mga nakikita po nating niyog na yan, gumanon sa lugar na yan hanggang doon. Then bumaba hanggang dito sa lugar na yan. Diyan po sa masukal na yan. Yan po yung kabuang sukat nitong property o yung pinakalenderos base po doon sa itinuro sa atin mismo nitong ating kasama. Okay, doon sa mga kaibigan po namin na naghahanap ng property dito sa Lopez. Ito po ay may sukat na 1.6 hectares lamang po ito. At ito po ay nasa third lot. So ang ibig sabihin medyo may mahaba-haba yung right of way nito, pero hindi naman po problema yung right of way kasi yung pong dadaanan na lupa ay doon mismo din sa nagbibenta nito. Kung nagustuhan po ninyo yung property na aking ibinidyo sa araw na ito, punta kayo lamang po ni number nakaplat sa harap ng inyong mga screen. At kung kayo po ay meron bang ibang mga katanungan, edi masasabi po namin sa inyo. Okay mga kaibigan, isang magandang pagpalang araw sa ating lahat.